Okay guys, nakabili na kami. So we have French vanilla here with a shot of espresso. Tapos mabilisan lang kasi we're heading now going to Costco. They're gonna be closed kasi at 6 o'clock. So kailangan namin makahabol sa Costco dahil dun kami nagpapagas. Dahil nga $10 lang yung pinagas namin. How many kilometers? 164 kilometers na yung pwede niyang i-run. And then going to Costco 84 kilometers lang naman. So marami pa yung susobra. Kailangan lang namin magpa full tank sa Costco kasi nga mas makakatipid kami doon. So yun, galing kaming Tim Hortons, nakabili kami ng coffee for Aki, and then Arian got her birthday cake. She has her birthday cake Timbits. And guys, look at the mountains out there. Ganda ng weather, pero nagbabadyak parang uulan kasi yung clouds hindi masyadong fully okay, pero ang ganda tingnan ng mga mountains. So mararamdaman pa rin namin na mainit. Turning 4 o'clock na. Baka 9:30 ang sunset. So hindi namin alam kung ano oras kami makakauwi, pero probably hindi naman masyadong gabi. Baka dumaan kami ng Cochrane. Gusto ko pa namang puntahan yung I wanna go in the ice cream, famous ice cream shop in the Cochrane. There is a famous ice cream shop there. That's why I'm also excited to get the clothes from someone that I messaged today. Dapat ang meet up namin ay doon na sa bahay nila. They came also here in Canmore. So sabi niya, after 51 minutes daw, they will be reached in Cochrane. So ganun din kami. Kasi halos sabay lang yung biyahe namin papunta sa kanila. Kaso nga, naghahabol kami ng oras guys dahil pag dumaan kami ng Cochrane, it's gonna be 5 o'clock now when we reach there. Possible past 5. So kapag dumaan kami doon, baka mahirapan kami or masaraduan kami ng Costco. So by the way, Costco, the gas is 7.30, diba? I think they are not the same. Ang grocery lang yung 6 o'clock kapag weekend. So today is Saturday. Kaya ngayon namin naisipan guys na pumunta para sulitin na namin, idiretso na namin yung pagod. Dahil tomorrow is our off. So we wanna have a rest, fully rest. So that's why we're going to go now to Calgary to buy our stocks. Stocks for our business and then stocks for maybe for personal kasi wala na akong maluto. So ayun, we're going now to Calgary. Kailangan namin bumiyahe ng 51 minutes going to Costco. So I need to double check this one if I pinned it as Costco. So eto guys, palabas na kami ng Canmore. We're going now to, where are we? Kananaskis na. Pa-Kananaskis na kami. So yung Kananaskis and Canmore, ang layo nila sa isa't isa ay 20 minutes. So mga nasa 20 minutes. Tapos another 40 minutes pa, no? 40 minutes from Kananaskis going to Calgary naman. So we want to drop by also in our friend in Calgary kasi para makapag-chill naman si Aki with Kuya Marco, but we always don't have enough time to visit them and to hang out with them. Guys, ang ganda ng mountains, oh. Look. Diba? So when I first came here in Canada and someone bring me going to Calgary, I keep on shouting inside the car kasi I'm really amazed by the mountains, especially during that time. Parang ang nagdala sa akin noon ay sila Ate Van.
it's a winter time. Tapos lahat to puting-puti. And then the mountains are all fully covered by the snow. So super ganda niya talagang tingnan. So even if it is winter or it is summer, wala talagang kupas yung ganda ng mountains na makikita mo dito sa Rockies. And then that one, the other side that you can see, para siyang pakalbo na. Kasi there is, what's that, love? What's in that? Factory? There is a factory, but we are not sure what kind of factory is that. Is it a cement factory or whatsoever? Patas parang nahawa na, parang kumakalat yung ano, yung effect nung factory. Hindi ko alam kung yung smoke niya ba napupunta dun sa mountain, kaya parang kumakalbo na siya, lumalawak siya, lumalaki. So maganda rin yan dyan, guys, kasi there is a big lake. Yan naman yung lake na una akong in-stop ng general manager namin nung sinundo ako sa airport. Actually, hindi namin siya general manager. General manager siya ng Calgary. Nung sinundo ako sa airport, in-stop niya ako dyan sa lake na yan. Tapos grabe, ang ganda ng makikita sa picture, kasi nga ang background mo ay parang ano lang, parang painting lang na bundok. So ayan yun, that's the lake out there. So you can stop by, whoever coming from Calgary going to Canmore, most of them, they are stopping by from that lake and then taking a pictures. So yan, maganda siya yung magiging background. I'm not sure what kind of lake is that, pero may nakalagay yan doon sa board niya kung anong klaseng lake yan. Yan o, basta doon yung sa gabi naman sobrang liwanag dyan kasi yun nga, sabi ko, factory siya. Ayan guys, dito pwedeng mag-stop yung mga tourist or lalo na yung mga tao na first time coming here in Canadian Rockies. That's their first stop para magpa-picture sa mountains. So ayun, mamaya na lang ulit kasi etong area na to ay medyo ano na, down moments na to. Straight lang, diretso lang to, wala nang masyadong view. Palabas na kami ng kabundukan. Hi guys, good morning. So today is Victoria Day. Happy Victoria Day. Dito pala kami ngayon sa car wash. Areko, maglilinis muna kami ng car, baka umalis kami later. So pag naglilinis kami ng car, maximum of $3 lang. Tapos dadala si Aki ng yan, itong sabon. Nagmamanual siya na magsabon ng car. Hindi niya ginagamit yung sabon dito sa car wash kasi feeling niya hindi maganda. So linis muna kami, and then let's see later kung saan kami makakarating kasi itong car namin ngayon parang 2 weeks or 3 weeks na hindi pa namin nalilinis simula nung nag-change tire kami. So ayan, and then ang temperature ngayon ay alam ko positive 10, pero hindi naman mukhang positive 10 kasi mukha namang hindi malamig. So Victoria Day, let's see kung gaano ka-busy na ulit dito sa town. May start na pala to guys ng busyness. Kahit saan, sobrang busy na. So ayan, magdi-deep cleaning daw muna siya, tapos baka maya-maya umalis na kami. Tingnan namin kung makakapag-banff kami or makakapag-lake.
Ayan guys, minamanual niya yung car na pagsabon. Hindi niya ginagamit yung soap dito sa car wash. So, may mga ginagamit siya dito na sarili niyang sabon para makapaglinis ng sasakyan niya. Meron din siyang sariling brush na binili. Pero alam ko nabili niya lang yun sa thrift store. Yung brush niya to. Ohoy! Hala guys, feeling ko ako nakadamage nito. Ayan o. Nasira ko pa ata yung mugs niya. Yan, damage yan. Hindi ko alam kung paano niya gagawa ng paraan. Pero tumama yan. Ang dami, mabilis siyang makakita kapag mayroong mga pangyayari sa mugs niya. Ay, mayroon pa guys. Ito damage. Ito damage. So, ang dami kong na-damage sa mugs niya na dapat pala mas iningatan ko pa kasi nalulungkot siya eh kasi ilagang-alaga niya to. Kaso nga ako ang may dala nito araw-araw. Tapos meron din akong nagawa dito eh. Nagasgasan ko din to. Mamaya niya lahat to makikita kapag winax na niya. So mag-ready na tayo. So guys, hindi ko na pala muna matutulungan si Aki na magsabon ng car niya kasi share ko lang sa store namin, napakadami ng may sakit. Tapos, nung isang araw, nagkaroon na din ako. So, parang ang mayroong kasing sakit ngayon na kumakalat sa store. Ubo, sipon, tas yun nga, minsan nilalagnat pa sila. Tapos, although, nagmamask naman, kaso nga, nahawaan pa din ako. So, nung pumunta kami ng Calgary, tapos, nung napansin ko na masakit na yung lalamunan ko, ang ginawa ko, pag-uwi galing sa Calgary, binigyan agad ako ni Aki ng tea. So, herbal teas yun, na nabibili sa Sri Lankan store. Ano kasi yun, parang yun yung iniinom namin dati sa Oman. Maganda rin siya. Magaling rin siya. Kasi nga, 'di ba, bawal naman akong uminom ng medicine. So, yun na lang muna yung ininom namin or ininom ko. So, pagdating namin sa bahay, bago ako matulog, yun na agad yung pinainom sa akin ni Aki. Nag-relief naman yung lalamunan ko. Nawala naman yung kate. Tapos, kinabukasan ng morning, yun din ulit ininom ko. And then, afternoon, tsaka night. So, nakatatlong inom ako noon kahapon. Tapos ngayon, pagising ko, morning, yun na din muna yung ininom ko bago kami kumain. So far naman, hindi naman masyadong sumama talaga yung pakaramdam ko. Pero, dama ko na may konting changes na ng voice. Pero at least hindi kagaya ng dati talaga na kapag napabayaan mo, magtutuloy-tuloy siya sa ubo, sipon, tapos lagnat. So far, hindi ko naman siya na-experience. Kaya, uso ngayon dito nun guys, mag-iingat kayo. Make sure na pag-uwi ng bahay at galing kayo ng work, makainom agad kayo ng lemon, ginger, honey na tea. Para naman, kahit pa paano hindi matuluyan. Kasi, sayang kung gaya neto, maganda na yung weather sa labas, tapos magkakasakit ka lang. Mag-stay ka lang sa bahay. So yun, nanghihinayang ako sa panahon kung magkakasakit lang. Tsaka ang hirap na sa part ko na magkasakit pa kasi syempre wala namang medicine na pwedeng inumin. Although mayroon naman silang piniprescribe, pero mas mainam ng wag na lang sana. So ayun, sana ang ginawa ko pala bago kami nag-Calgary, uminom muna dapat ako ng ginger lemon tea. Pero okay na din kasi medyo okay naman ako ngayon at hindi naman ako nilagnat. Hindi rin naman ako totally feeling sick. Yun lang, napansin ko lang na kumakate yung lalamunan ko.
you want the 3.25? How about the 10? No? That's not the one. Oh, that's not the one. So, hindi kami natuloy guys. Pero, nandito kami ngayon sa Save On. At, bibili kami ng milk, tapos bread. So, dito na lang muna kami. Ang busy rin dito ngayon. Kahit Monday. Super busy sila. You know how to get this one? Yeah. Wait. Microsoft. Oh, Facebook. Oh, Microsoft. no. Okay. So guys, di na kami tumuloy magliwaliw. Kanina pa ako niyayaya niya na umalis. Pero, hindi na kami tumuloy. Kasi, umaambon na sa labas. So, bibili na lang kami ng mga kailangan namin. Mga gulay or prutas. Pero, sabi ko sa kanya, hindi ngayon. Kailangan lang talaga namin yung bread. Hey! Busy ka? Hard working ka? Busy ka? Okay, so nandito na kami sa bread section. Love that one. Which one? So that I can make bread only. Sandwich. For no. You don't like? You, I make rolls for you. And veggies. Ayan o. Is that? Ayan yung bread na binibili namin guys. Para siyang gardenia. Pero, how about this? Did you try this one? Is it also good? Yeah, that's good. This one for 1-1. Okay? What else? Ayun yung friend mo. Yari ka. I'm pushing now. Oh, hi. Ito, oh. Guys, ito yung paborito namin, fruits. Kaso mahal pa siya, yung cherry. So, Victoria Day here. Sobrang busy ng Save On. So, dapat kasi lalabas talaga kami. Ngayon, umuulan, tas bagong linis yung car, kaya binalik namin. So guys, ito yung second job ko dati. Pero 1 week na ako naka-leave. So wala na ako dito ngayon. Muna, nag-leave na ako kasi, ang tawag dito, mahirap na. Mabigat na. So kaya, nag-focus na lang muna ako ngayon sa teams. And then, makabumili lang ako nitong banana. And, ano pa bang prutas? Na pwede. Kailangan more on fruits na ako ngayon eh. So yun guys, nakabili na kami ng bread, banana, mango, and milk lang. Total bill is $15 for today. Dami. Yun. So baka, umuwi na kami ni Aki. Hindi na kami gugura kung saan-saan kasi yun nga, na-mention ko na para akong magkakasakit. Tapos tinatry namin pigilan na sana para hindi matuloy. Pero ayun, napansin ko ngayon parang sinisipo naman ako. So magsusuob na lang ako mamaya kasi bawal naman uminom ng gamot. So magsusuob na lang muna kami. Kaya sabi ko sa kanya, huwag na kaming umalis ngayon. Pero gusto sana namin pakita sa inyo yung tourist spot, lalo na sa Banff. Ang dami kasing tao ngayon doon kasi nga Victoria Day. So, syempre holiday. So, yung mga tao nag-e-enjoy sa labas. But, yun, pagdating ng 4 o'clock, parang biglang pumangit yung weather. Time check, 6 p.m. Mag 6 p.m. na dito guys. So, yun. Try
Guys, ang ganda ng Three Sisters, oh. Oh, diba? Ang daming tao, naglalakad. Holiday pa kasi. So, ganito yung view dito. Ang ganda. So, yun na. Ang ganda yung clouds. Babadyang umulan. Ayan, uwi na kami. Ayan, mga naka-scooter. Labas na lahat ng electric bikes. Mga nagbaba, mga naka-scooter. Labasan na sila. Kasi summer na. Summer na. So, yun. Dito din sa area namin, malapit sa bahay namin. Napakadaming Airbnb or hotels. So, ang daming mga naka-check-in din. Tapos, pag weekends, halos lahat na karamihan sa mga tao dito ang ginagawa nilang part-time ay cleaning. Kasi ang dami ng mga nag-book ng hotel. So, sabi ko kay Aki, 2 years na siya dito sa Canada. Tapos 2 years na ako. Hindi mo lang namin experience na mag-book ng hotel or experience na check-in sa mga hotel dito sa Canmore. Kasi sabi ko, hindi na siguro kasi yung condo naman namin, maganda. Mukha naman ng hotel. Kaya dalawa lang naman kami sa bahay. Madalas. So, yun. Huwag na lang. Okay lang naman. Siguro may next time sa ibang lugar sa magpapasita kami like Toronto. Pero ito try na. Lalo na sa pinakasikat na hotel dito sa Alberta, Fairmont. Dito na kami sa bata.